Hahangin natin ang mabuting balita sa Ebanghelyo ni San Marcos, Kabanata 9, mga talatang 30 hanggang 37. Noong panahong iyon, sina Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagdaan ng Galilea. Ayaw ni Jesus na malaman ito ng mga tao sapagkat tinuturuan niya ang kanyang mga alagad. Sinabi niya ang anak ng tao ay pagkakanulo at papatayin, ngunit muling mabubuhay sa ikatlong araw. Hindi nila naunawaan ang sinabi niya, ngunit natatakot naman silang magtanong sa kanya. At dumating sila sa Capernaum, nang sila'y nasa bahay na, tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad, ano bang pinagtatalunan ninyo sa daan? Hindi sila kumibo sapagkat ang pinagtatalunan nila ay kung sino sa kanila ang pinakadakila. Naupo si Jesus, tinawag ang 12 at sinabi, ang sino mang nagnanais maging una ay dapat maging huli sa lahat at maging lingkod ng lahat. Tinawag niya ang isang maliit na bata at pinatayo sa harapan nila. Pagkatapos, kinalong niya ito at sinabi, ang sino mang tumanggap sa isang maliit na batang tulad dito alang-alang sa akin, ay tumatanggap sa akin. At sino mang tumanggap sa akin, hindi ako ang kanyang tinatanggap, kundi ang nagsugo sa akin. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanya pong mabuting balita. Mapapansin po natin na ang Panginoong Yesus unti-unti ay nagpapahiwatig na ng kanyang paglisan sa mundo. At ito ay sa pamamagitan ng kamatayan. Ang mga alagad ay natatakot naman magtanong sa Panginoon kung bakit niya ito inihahayag ng maaga pa pagpapahiwatig. Pero sa kabila ng lahat ng yon, habang sila'y naglalakbay, ang mga alagad ay nagtatalo-talo. Bakit sila nagtatalo-talo? Sumagot na rin ang Panginoon sa ating pagbasa kasi hindi naman lingid kay Jesus kung ano ang kanilang pinagtatalunan. Kaya hindi sila makakibo. Ano ba ang kanilang pinagtatalunan? Ikaw, sino bang number 1? Sino bang sikat? Sino bang pinakadakila? Sino ba ang dapat na nasa kanan at kaliwa ng ating Panginoong Jesus? Sino ba ang karapat dapat na mamahala sa kanilang lahat? Di ba? Ganun pinagtatalunan nila yung kapangyarihan, yung posisyon, yung karangalan. Di ba? Mapapansin din natin sa ating pagbasa na tumawag ang Panginoon ng isang bata o kumuha at kumalong ng isang bata para ipakita sa kanila kung sino ang tunay na dakila sa kaharian ng langit, sa kanyang kaharian. Ang hindi tutulad sa bata ay hindi makakapasok sa kaharian ng langit. Kasi ang dinadakila lang sa kaharian ng langit ay ang tulad ng bata. Bakit ba inihalin tulad sa bata? Sapagkat ang mga bata hindi naman naghahangad ng kapangyarihan, hindi naghahangad ng posisyon, hindi naghahangad ng pangunahin. Ang bata kasi masaya na pag may kinakain, matutulog, maglalaro, di ba ganun sapat lang sa kanya ang isang araw sapagkat may nag-aasikasong magulang. Ganun pala ang dapat na maging tularan natin ang isang bata. Puntahan na po natin ang pinakasusing salita ng ating pong libro. Ang sino mang nagnanais maging una ay dapat maging huli sa lahat at maging lingkod ng lahat. Sa mundo, binaliktad ito ng Panginoon. Sa mundo, kapag makapangyarihan ka, mayaman ka, nasa posisyon ka, ikaw yung dinadakila. Ikaw yung kinikilala kapag sikat. Pero pagdating kay Jesus, kabaliktaran mga kapatid. Kung gusto ninyong maging dakila, magpahuli ka. Kung gusto ninyong maging lingkod, maging alipin ka. Diba? Binaliktad ng ating Panginoon doon sa kaharian na kanyang itatatag ang pagiging tunay na dakila. Sa kaharian ng Diyos, kabaliktaran sa sistema ng mundo ang nananaig. Kung sa mundo, bida ang mayayaman, makapangyarihan at matatalino, sa kaharian ng Diyos, bida ang mahihirap at mahihina. Di ba? Binaliktad yung sistema ng mundo sa sistema ng kaharian ng Diyos, magkabaliktad. Larawan nito ng pagpapahalaga ni Kristo sa mga naiiwan. Totoo yun. Natatapakan, nahuhuli at nawawala. Dagdagan pa natin, mga winawalang kwenta, winawalang halaga, inilalagay sa gilid sa sulok na para bagang perwisyo sa kanilang buhay. Napakamahalaga pala ito sa ating Panginoong Hesus. Yung mga taong naiiwan, natatapakan, mga inaapi, mga nahuhuli o nawawala. Hindi naman ito nangangahulugang hindi nakasali ang iba. Binibigyan lang ng preferential option ang mga salat sa mundo. Pero kasali pa rin ang lahat. Ang mga meron ang dapat manguna para magkaroon din ang mga wala. Totoo yun
Kaya nga tayo pinagpapala, sabi ng Korinto para may maipagkawang gawa. Kaya ka pinagpapala ng Panginoon para may maiabot kang tulong sa mga taong nangangailangang walang-wala. Kaya tayo pinapasagaran ng Panginoon para may mayroon tayong maiabot na tulong sa mga taong nagdarahop, mga naghihirap at walang mga makain. Ang mga makapangyarihan ang magbibigay ng lakas sa mahihina. Ang nangyayari kasi baliktad. Yung mga malalakas, lalong pinanghihina yung mga mahihina. Hindi dapat ganun. Kaya tayo pinapalakas ng Panginoon para maging kalakasan din ng mga mahihina. Ang mga mayayaman ang magbibigay daan para umunlad ang mga naghihikahos. Hindi dapat ginagawa ng mayayaman na kunin pa kung ano yung kakaunti at meron sa mga mahihirap. Ang mga marunong ang magtuturo sa mga mangmang. Ang lahat ng ito sa diwa ng tunay na paglilingkod at malasakit sa kapwa. Ang pagiging huli ay isang pribilehiyo para maglingkod sa kapwa bilang pagmamahal gaya ng pagmamahal ni Kristo. Umuunawa, tumatanggap, at naglilingkod sa lahat. Meron nga tayong dapat na pagtularan Si Jesus na nga yung pattern para tayo maging dakila at maglingkod sa Diyos sa kanyang kaharian ay kilalaning dakila. Si Jesus ang pattern, si Jesus ang example, si Jesus ang dapat nating pagtularan. Maglaan ng oras upang makipamayan at tumulong sa mga naiiwanan sa ating lipunan. Ang nangyayari kasi lumalayo sa mga mahihirap, lumalayo sa mga mahihina, lumalayo sa mga wala. Bakit? Ayaw mahingian, di ba? Dapat pala umaabot, hindi umaagwat, hindi lumalayo sa mga taong kanyang nasasakupan, sa mga tao sa kanyang kapaligiran. Maraming salamat at pagpalain tayo ng ating Panginoon. Ang akin lamang palaging sambit, hayaan natin ang Diyos ang palagi ang maging Diyos ng ating buhay. Bye-bye and bye-bye! Thank you, God, for everything.